Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Marcos Kapitulo 7. At nakisama sa kanila ang mga Fariseo at ilan sa mga eskriba na nagsisipang galing sa Jerusalem. At kanilang nakitang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna maghuhugas na maingat ng mga kamay, na pinangahawakan ng mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna maghugas ay hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaibabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatuwid bagay hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Niniwawalang kabuluhan ng salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo ba naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito'y sa loob nagsisipang galing at nakakahawa sa tao, at nagtindig siya doon at napa sa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sino mang tao ay huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, nang mabalitaan siya ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa ayon sa lahi, at ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis ng demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napa sa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kanyang tinahak
ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal, at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga niya, at siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, at siya'y nagbuntong hininga, at sinabi sa kanya, Ephata, sa makatuwid bagay mabuksan. At nabuksan ang kanyang mga pakinig, at nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nagtataka ng di kawasa na nagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi at pinapagsasalita ang mga pipi. Marcos Kapitulo 8. Nang mga araw na yaon, na magkaroong muli ng maraming tao at wala silang makain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nakatira sa akin at walang makain. At kung sila'y pauuwiin kong nagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan, at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila. At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, paanong mabubusog nino man ang mga taong ito ng tinapay dito sa ilang nadako? At kanyang tinanong sila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang 7 tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila. At inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at na mapagpala ang mga ito ay pinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nabusog, at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000, at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad, at napa sa mga sakop ng dalmanota. At nagsilabas sa mga Fariseo, at nagsimulang magipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo, at nalimutan nilang magsipagdala ng tinapay, at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Fariseo at sa libadura ni Herodes. At nagkatwiran sila na nagsasabi, wala tayong tinapay. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo napaghahalata ni napag-uunawa man na nagmamatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi ba kayo nakakakita? At mayroon kayong mga tenga, hindi ba kayo nakakarinig? At hindi ba ninyo naaalala ng aking pagputol-putulin ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki? Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulin ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pa ba ninyo nauunawaan? At nagsidating sila sa Betsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At tinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas na nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka ba ng anuman? At siya'y tumingila at nagsabi, nakakakita ko ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya sa kanyang tahanan na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi sa kanila, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ako? At isinaysay nila sa kanya na sinasabi, si Juan Bautista, at ang iba, si Elias, datapwat ang iba, isa sa mga propeta.
At tinanong niya sila, "Ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." At ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin. At pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya sa mga pananalitang ito, at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang maipapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito, na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel."